pag-uusapan natin yung very common na experience ng mga fish keepers, lalo na sa mga nagsisimula pa lang. May nag-share kasi sa atin, sabi ni Sir Mateo Alfredo, nag-alaga na raw siya ng ganitong setup, gumastos ng libo-libo, pero in the end, naubos din lahat ng isda. Sayang daw yung pera, kaya balik na lang siya sa freshwater. Grabe, relatable to, 'di ba? Ang sakit kaya sa bulsa at sa puso kapag namamatayan ka ng isda. Pero eto yung big question, nag-process ba si Sir ng nitrogen cycle bago niya nilagyan ng isda yung aquarium niya? Kung hindi, sure talaga na mamamatay ang mga isda kahit anong ganda ng setup mo. For those na bago pa lang, quick explain tayo. Ang nitrogen cycle ang natural na process kung saan nade-decompose yung dumi ng isda, leftover food, at waste. From ammonia na super toxic, nagiging nitrite, toxic pa rin, then nagiging nitrate. Medyo safe basta nasa tamang level. At dito pumapasok ang mga beneficial bacteria na siyang lifeline ng aquarium mo. So kung hindi mo pinadaan sa cycle ang aquarium bago ka maglagay ng isda, para silang nilagay mo sa poisoned water automatic, mahihirapan sila mabuhay. Gets ko naman na as newbies, mahilig tayong mag-experiment. Yung tipong try ko muna, baka sakali gumana. Pero sa fish keeping, madalas, experience is the best teacher talaga. Kaya kung hindi mo pa naranasan maubos ang isda dahil walang cycle, minsan hindi ka rin agad maniniwala. Pero guys, tandaan nyo, mas okay na matuto tayo sa turo katulad namin na naranasan na namin kaysa paulit-ulit na masasaktan sa wallet at sa hobby. Kaya next time, cycle first bago add isda, okay? So that's it for today's vlog. Kung gusto nyo pa ng mga tips para sa fish keeping journey nyo, don't forget to join sa ating group, Saltwater Fish Keeping for Beginners. Comment nyo rin kung nakarelate ba kayo sa experience ni Sir Mateo. See you next time and happy fish keeping!